Richard Belen here, and welcome kaibigan sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. Ang kwentong ating pag-uusapan ngayon kaibigan ay isa sa mga sumikat noong panahon ng mga katatay-tatayan pa natin. Ang Kill Bill, noong pinanood ko to ng bata pa ako di ko to magets at di ko maintindihan bakit sumikat ng husto, kaya ngayon ay i-recap natin ang pelikula. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nasugatan, binaril sa ulo ng isang lalaking nagngangalang Bill. Susunod, nagmamaneho siya ng kotse at sinabing siya ay nakoma sa loob ng 4 na taon, at ngayon ay gusto niyang maghiganti. Papunta na siya sa kanyang ultimate target, si Bill, para patayin siya, at para makarating doon, sinabi niyang kailangan niyang pumatay ng marami pang tao. Lumipat ang aksyon sa Two Pines Wedding Chapel sa El Paso, Texas, kung saan inaayos ng mga bride ang kanilang mga wedding gown. Ang Reverend Harmony at ang kanyang asawa, S.L. Jeannie Epper, ay nagpasya na dahil ang mga kamag-anak ng nobya ay hindi naroroon sa kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan ng nobyo ay maaaring umupo sa magkabilang gilid ng pasilyo. Ang nobya, na inis sa asawa ng kagalang-galang, ay umalis sa kapilya upang magpahangin. Sa kanyang paglabas, siya ay ginulo ng musika ng plauta. Si Bill ay nakaupo sa isang bench sa balkonahe, at tumutugtog ng kanyang kawayan na plauta. Tinanong niya kung ano ang kanyang ikinabubuhay, at interesado rin siya sa kanyang kasintahan, si Tommy. Sinabi ng bida na nagtatrabaho siya sa second-hand record store ni Tommy, na inaangkin niyang sambahin. Gustong makilala ni Bill si Tommy, at hiniling niya sa kanya na maging mabait. Nangako siyang gagawin ang lahat para maging swir. Pumasok sila sa bulwagan, at ipinakilala niya si Bill sa kanyang kasintahan, na sinasabing siya ang kanyang ama, ngunit tinanggihan nito ang panukala ng kanyang kasintahan na samahan siya sa seremonya bilang kanyang ama. Gayunpaman, malugod na sasamahan ni Bill ang kongregasyon para sa seremonya. Tinawag ni Reverend Harmony ang nobya at lalaking ikakasal sa harap niya, at hinalikan ng bida si Bill ng maglaon. Lumitaw sa labas ng kapilya ang 4 na armadong mamamatay tao, pawang nakasuot ng itim. Nagmarcha sila sa isang file papunta sa pinto, pumasok at nagsimulang barilin, pinatay ang lahat ng naroroon, maliban sa nobya at Bill. Noong nakaraan, binisita ni Bill ang kanyang nakababatang kapatid na si Bud, aka Sidewinder, sa kanyang trailer sa gitna ng kawalan, at binalaan siya tungkol sa nobya. Pinatay ng bida ang isang kilalang kriminal na gang, at kung hindi papayagan ni Bud si Bill na protektahan siya, papatayin siya nito. Si Bud, na uminom habang nag-uusap, ay pabirong sinabi na ang nobya ay nararapat sa kanyang paghihiganti. Pinagalitan niya si Bill sa pamamagitan ng pag-amin na isinangla niya ang kanyang hindi mabibaylang samurai sword sa halagang $250, na kung saan ay regalo mula kay Bill. Ibig sabihin, wala na siyang armas para ipagtanggol ang sarili niya. Nagkaroon sila ng mga hindi pagkakasundo noon, ngunit ngayon ay kailangan na nilang magpatuloy. Gayunpaman, tumanggi si Bud sa tulong ng kanyang nakatatandang kapatid. Kabanata, The Lonely Grave of Paula Schultz. Dumating si Bud sa strip club, kung saan siya nagtatrabaho bilang bouncer. Late siya ng 20 minuto, at nalaman niyang walang laman ang club. Nakipag-usap siya saglit sa bartender na si Jay, bago ipinatawag sa opisina ng kanyang masungit na cocaine-snorting boss na si Larry Gomez. Nagrereklamo si Larry sa opisina dahil nahuli na naman siya, at sumagot siya na walang tao sa bar, at hindi na kailangan na naroon siya. Binawi ni Larry ang kanyang nakatalagang oras ng trabaho sa loob ng ilang araw, at galit na inutusan siyang huwag bumalik sa trabaho hanggat hindi niya siya tinatawagan. Bilang karagdagan, iniinsulto niya si Bud, na sinasabi sa kanya na huwag nang magsuot ng stupid hair. Umalis si Bud sa opisina, at hiniling sa kanya ng isang mananayaw na nagngangalang Rocket na linisin ang banyo, dahil nagkaroon ng pagkasira. Mamaya, bumalik siya sa kanyang trailer, ngunit kapag nakatayo siya sa harap nito, huminto siya at tumitig sa kalawakan. Pumasok siya sa trailer ngunit nanatiling nakatutok ang tingin sa bintana. Ang nobya na kanina pa nagtatago sa ilalim ng trailer ay nakakapit sa dingding para hindi mahalata. Pagbukas niya ng pinto, binaril siya ni Bud sa dibdib gamit ang isang rifle na puno ng asin. Siya ay nalulugod sa kanyang sarili, tinuturok siya ng pampakalma habang siya ay nakahiga na sugatan sa lupa. Kumuha siya ng beer at tinawagan si L. Driver para humingi ng $1,000,000 para sa espadang Hattori Hanzo ng nobya.
Nag-aalok si Elle na dalhin ang pera sa umaga, at sinabihan siyang pahirapan ng husto ang nobya hanggang sa mamatay ito. Makalipas ang ilang oras, siya at ang isang kasabwat ay naghukay ng malalim na butas sa lupa, kung saan nilalayon nilang ilibing ng buhay ang sugatang nobya. Kapag nahukay ang butas, binibigyan ng pagpipilian ang nobya. Kung hindi siya tumutol, bibigyan siya ng flashlight. Kung gagawin niya, susunugin ni Bud ang kanyang mga mata sa spray at ilibing siya ng buhay sa dilim. Pinipili ng nobya ang flashlight at inilagay sa isang kabaong. Inihayag ni Bud na ginagawa niya ito para sa kanyang kapatid at inilagay ang takip sa itaas, na pagkatapos ay ipinako pababa. Lumayo sila pagkatapos ibaba ang kabaong at tabunan nito ng dumi. Kabanata, ang malupit na pag-aalaga ni Pai Mei. Sa isang flashback, si Bill at ang kanyang nobya, na galit sa kanya, ay nakaupo sa paligid ng apoy sa isang lugar sa China, at tinawag niya itong baby, na tumutugtog ng kanyang bamboo flute. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang 1,000 taong gulang na kung fu master, si Pai Mei, at ang kanyang 5-point palm technique na sumasabog sa puso. Ang pamamaraan na ito ay binubuo ng 5 suntok na ibinibigay gamit ang mga daliri sa ilang mga punto sa katawan. Kasunod nito, ang puso ng biktima ay sumabog pagkatapos ng 5 hakbang. Si Bill, nakababalik lang mula sa paninirahan ni Pai Mei sa ibang bahagi ng kanayunan ng China, ay ipinaalam sa nobya na kukunin siya ni Pai Mei bilang kanyang estudyante, dahil siya ay isang matanda at malungkot na lalaki. Ang nasirang mukha ni Bill ay nagpapahiwatig na siya ay nasugatan, ngunit tumanggi siyang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Binalaan niya siya na huwag magpakita kay Pai Mei ng anumang kawalang galang o pagsuway, dahil kinamumuhian niya ang mga Caucasians, hinahamak ang mga Amerikano, at walang iba kundi ang paghamak sa kababaihan. Umakyat siya sa mga hagdan para lamang mapahiya ni Pai Mei, na tinutuya ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at nasyonalidad. Hinahamon niya siya na maghatid ng isang suntok sa kanya habang nakikipaglaban sila sa kamay, at nabigo siya. Sa isang punto ay sinubukan niyang gumamit ng isang malaking bato, na itinapon niya pagkatapos na harangan ang kanyang palso. Nagbanta siya na puputulan ang kanyang kamay sa isang suntok, at ipinahayag na ang kanyang kamay ay pag-aari na niya ngayon, at dapat niyang palakasin ito. Sa mga sumunod na linggo, ang pangunahing tauhan ay nagtatrabaho at nag-aaral ng husto, nagsasanay ng martial arts forms, nagdadala ng mga balde ng tubig sa manabang matarik na hagdanan, at natutong kumain gamit ang chopsticks. Ang pinakamatinding hamon niya ay maghatid ng suntok gamit ang kanyang kamao ng malapitan, upang mabutas ang isang solidong tabla na gawa sa kahoy. Pagbabalik sa kasalukuyan, kung saan siya ay nasa kabaong pa rin, ang nobya ay namamahala na tanggalin ang kanyang mga bota at ang sinturon na nagbibigkis sa kanyang mga paa. Hinugot niya ang isang labaha mula sa kanyang bota, at pinalaya ang kanyang mga kamay. Una niyang tinasa ang mga tabla ng takip ng kabaong upang makahanap ng mahinang lugar, at paulit-ulit na hinahampas ang kanyang kamao. Bago mabali, ang mga tabla ay natatakpan ng kanyang dugo. Lumilitaw na lumalangoy siya sa lupa, at tila may brasong lumabas mula sa libingan. Sa wakas ay nakalabas na ang nobya at makalanghap ng sariwang hangin. Pumasok siya sa isang kainan, nababalot ng putik at alikabok, umupo, at mahinahong humingi ng maiinom na tubig. Tungo si Elle sa trailer ni Bud para bilhin ang ipinangakong samurai sword. Pumasok siya sa trailer at inabot kay Bud ang isang pulang malita na puno ng pera. Sa proseso, nakikita natin sa malayo ang nobya na walang pagod na naglalakad patungo sa trailer. Habang sinusuri ni Elle ang talem, hinahalo niya ang margaritas sa isang maruming blender, at inihain ang mga ito sa maruruming jelly na baso. Pagkatapos ay mayabang na ikinwento ni Bud kung paano niya pinatay ang nobya, na, sa record, ay isang kaaway din ni Elle. Binuksan ni Bud ang malita, tuwang-tuwa tungkol sa pera, at natusok sa mukha ng nakamamatay na itim na mamba na ahas na nagtatago sa pera. Bago siya mamatay, sinabi sa kanya ni Elle na ikinalulungkot niya na siya ang pumatay sa nobya, dahil mas nararapat ito. Tinawag niya si Bill at ipinaalam sa kanya na pinatay ng nobya ang kanyang kapatid, at siya naman ang pumatay sa nobya. Nagbibigay din siya ng libingan ng nobya, sa libingan ni Paula Schultz, at sa unang pagkakataon ay binanggit niya ang tunay na pangalan ng nobya, Beatrix Kido. Naghahanda siyang umalis, ngunit ang nobya ay namagitan at agad siyang inatake. Tinamaan siya sa dibdib gamit ang 2 paa.
Ang kanilang mahaba at galit na pakikibaka ay nakakapinsala sa trailer. Sa panahon ng laban, hinawakan ni Elle ang espada ng nobya. Natuklasan ng nobya ang isa pang katana sa isang golf bag, na may inskripsyon mula kay Bill for Bud. Tila, nagsinungaling si Bud tungkol sa pagsasala nito. Nagtataka ang nobya kung ano ang sinabi ni Elle kay Pai Mei para itulak niya ang kanyang mata. Sinabi ni Elle na tinawag niya itong isang miserableng matandang tanga. Sinabi rin niya sa nobya na nilason niya ang paboritong pagkain ni Pai Mei, mga ulo ng isda, bilang isang paraan ng paghihiganti, at namatay siya bilang resulta. Natutuwa siya sa kabalintunaan ng pagpatay sa nobya gamit ang sarili niyang espada habang naglalaban sila. Nang malapit na sila, gayunpaman, pinunasan ng nobya ang natitirang mata ni Elle at tinapakan ito. Sa halip na patayin siya, lumabas ang nobya sa trailer. Ang itim na mamba ay sumirit, habang si Elle ay sumisigaw at nagpupumiglas. Ang huling kabanata, harap-harapan. Sa Mexico, binisita ng nobya ang isa sa mga dating tagapayo ni Bill, ang magalang na retiradong bugaw na si Esteban Vahayo, at hiniling sa kanya na ibunyag ang kinaroroonan ni Bill. Sa puntong iyon, mabilis niyang napagtanto na siya nga ang babaeng binaril ni Bill sa ulo, ngunit hindi niya inaasahan na mabubuhay siya. Inihayag sa kanya ni Esteban kung nasaan si Bill na nagsasabi na naghihintay siya sa kanya. Napangiti siya pagkatapos na malaman ang lokasyon ni Bill ng napakadali. Iniisip na si Esteban ay natatakot lamang na mamatay. Susunod, nagmaneho siya papunta sa tirahan ni Bill. Maingat siyang pumasok sa kanyang hasyenda, may hawak na baril, ngunit napalyak, nang maglaro si Bill at ang kanilang maliit na anak na babae na si Bibi, na hindi niya alam, ng mga larwang baril. Nagulat ang nobya ngunit sumama sa kanila sa hapunan. Sinabi ni Bill kay Bibi na binaril niya ang kanyang ina dahil nagalit siya nang iwan siya nito, at nakipagtipan sa ibang lalaki. Ang nobya ay gumugugol ng oras sa kanyang anak na babae, na sa lalong madaling panahon ay nakatulog. Maya-maya, lumabas siya ng kwarto para kausapin si Bill. Kapag sinubukan niyang kunin ang talem sa itaas ng TV, nagpaputok siya ng babala. Pagkatapos ay pinaputok niya ang isang dart sa kanya gamit ang truth serum, at hinihintay itong magkabisa. Naguguluhan siya, dahil naniniwala siyang isa F-tung born killer na hindi na mababago. Tinanong niya siya kung nasiyahan ba siya sa pagpatay sa iba pang mga tao sa kanyang listahan ng paghihiganti, at ang serum ng katotohanan ay nag-udyok sa kanya na aminin na ginawa niya. Tinanong niya ito kung bakit niya itinago ang katotohanan na siya ay buntis, at nagkwento ito sa kanya. Sa isang flashback, nalaman ng nobya na ipinadala sa Japan para sa isang assassination mission, na buntis siya sa isang silid ng hotel. Si Karen Kim, isa pang assassin na nakakita sa nobya nang dumating siya, ay bumutil sa pinto gamit ang isang rifle. Tinutok ang baril kay Karen, ipinahayag sa kanya ng nobya na siya ay buntis, at hinikayat siyang suriin ang pagsusulit. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na umalis, na nangangakong gagawin yon. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong niya ito kung bakit niya siya iniwan, at sinabi niyang gusto niyang panatilihing ligtas ang kanilang anak, ayaw niyang lumaki siyang mamamatay tao tulad nila. Sumang-ayon silang makipag-away gamit ang mga espada sa dalampasigan ngunit sinaktan niya siya habang nakaupo sila sa kanyang pasyo. Hinampas niya siya ng 5-pointed palm method, na nagpapasabog sa puso, at umupo sila para mag-usap sa huling pagkakataon. Ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya binanggit si Pai Mei na nagtuturo sa kanya ng pamamaraan dahil siya ay isang hindi kasiya siyang tao. Humihikbi siya sa sahig ng banyo para kay Bill, habang nanonood si Bibi ng mga cartoons sa kanilang hotel room. Wakas, maraming salamat kaibigan, sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap, at kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen. Goodbye.